Sa silangang bahagi ng Samar, may isang bayang tahimik at tila nakalimutan ng panahon. Ang mga bundok ay tila nagbabantay sa bawat tahanan at ang makakapal na kagubatan ay parang may lihim na itinatago. Sa araw, payapa ang lahat, mga mangingisda sa dalampasigan, mga magsasakang tahimik na nagtatrabaho sa bukid, at mga batang nagtatakbuhan sa ilalim ng punong mangga. Ngunit pagsapit ng dapit hapon, nagbabago ang ihip ng hangin. Ang ulap ay bumababa mula sa kabundukan at ang hamog ay gumagapang sa lupa na tila may sariling buhay. Sa mga ganitong oras, ang matatanda sa baryo ay nagmamadaling pauwiin ang mga bata. May dahilan, may alamat, at ang alamat na iyon ang magpapabago sa buhay ng isang lalaki. Ang pangalan niya ay Elias Montemayor. Si Elias ay isang binatang galing Maynila na nagpasiyang iwan ang lungsod matapos ang sunod-sunod na kabiguan sa buhay. Dating arkitekto sa isang malaking kumpanya, ngunit matapos malugi ang kanilang proyekto at masangkot sa isyung hindi niya kasalanan, siya ang naging sakripisyo ng mga taong mas makapangyarihan. Nasira ang kanyang reputasyon, nasira ang kanyang pangarap, at unti-unting nasira ang kanyang tiwala sa sarili. Sa edad na 31, wala siyang ibang dala kundi isang lumang maleta at isang pusong pagod na sa pakikipaglaban. Pinili niyang magtungo sa Samar, ang probinsyang pinagmulan ng kanyang ina. Ang lupang matagal na niyang hindi napupuntahan. Pagdating niya sa baryo ng San Isidro, sinalubong siya ng kakaibang katahimikan. Hindi ito katulad ng katahimikan sa lungsod. Ito'y mas malalim, mas matalim. Para bang may mga matang nakatingin sa kanya mula sa mga puno. Ang unang sumalubong sa kanya ay si Aling Marta, isang matandang kapitbahay ng dati nilang bahay. "Ikaw ba ang anak ni Rosenda?" Tanong nito habang pinagmamasdan siya. "Opo," sagot ni Elias. "Ako po si Elias." Napabuntong hininga ang matanda. "Maraming taon na ang lumipas. Mabuti at bumalik ka. Kailangan ka ng lupang ito." Hindi na nagtanong pa si Elias. Inakala niyang likas lamang sa mga matatanda ang magsalita ng may kahulugan. Ngunit habang inaayos niya ang lumang bahay ng kanyang ina, napansin niya ang kakaibang pakiramdam sa paligid. Sa likod ng kanilang bahay ay may kagubatang hindi niya matandaan noong bata pa siya. Makapal, luntian, at tila hindi naaabot ng liwanag ng araw. "Diyan ka mag-iingat," sabi ni Aling Marta isang gabi. Iyan ang masukal na bahagi ng bundok ng Mapunso. Hindi lahat ng pumapasok dyan ay nakakabalik. "May mga tulisan po ba?" biro ni Elias. Umiling ang matanda. Mas matagal pa sa tulisan ang naroon. Hindi na niya ito pinansin. Ngunit kinabukasan, habang naglalakad siya sa gilid ng kagubatan upang maghanap ng kahoy na panggatong, may nakita siyang kakaiba. Sa pagitan ng mga punong balete, may isang bahagi ng lupa na tila naiiba ang kulay. Mas matingkad ang berde, mas sariwa ang damo. At sa gitna nito, may bakas ng yapak. Hindi pangkaraniwan, napakaliit, tila hindi yapak ng tao. Lumapit si Elias. Habang sinusuri niya ang lupa, nakaramdam siya ng malamig na simoy ng hangin sa kanyang batok. Biglang naging tahimik ang paligid. Wala ang huni ng ibon, wala ang galaw ng dahon. At doon niya ito unang naramdaman. Ang pakiramdam na hindi siya nag-iisa. Dahan-dahan siyang tumingala. Sa pagitan ng dalawang punong balete, may isang aninong kumilos. Isang anyong payat at tila balot ng liwanag. Hindi niya maaninag ang mukha. Ngunit malinaw ang isang bagay. May mahabang buhok itong kumikislap sa ilalim ng sinag ng araw. Isang iglap at nawala. Napaatras si Elias. Hindi siya takot. Ngunit hindi rin niya maipaliwanag ang kakaibang paghila ng kanyang dibdib. Parang may bahagi sa kanya na matagal nang naghihintay sa sandaling iyon. Umuwi siyang magulo ang isip. Kinagabihan, habang nakaupo siya sa may bintana at pinagmamasdan ng buwan, narinig niya ang isang tinig.
Mahina, malumanay, tila umaawit. Hindi ito nagmumula sa radyo, hindi rin mula sa kapitbahay. Ito'y nanggagaling sa kagubatan. Tumayo siya, lumabas siya ng bahay. Ang boses ay malinaw na malinaw ngayon. Isang awiting hindi niya maintindihan ang salita, ngunit ramdam niya ang lungkot at pananabik sa himig. Nang makarating siya sa gilid ng kagubatan, nakita niya ang liwanag na tila alitaptap ngunit mas maliwanag. At sa gitna ng liwanag, isang babae ang nakatayo. Nakasuot ng puting kasuotan na tila hinabi mula sa manipis na ulap. Ang kanyang balat ay maputi ngunit may bahagyang kinang na parang sinag ng buwan. Ang kanyang mga mata ay kulay esmeralda na tila sumasalamin sa buong kagubatan. Hindi siya ordinaryong babae. Hindi siya tao. Nagtagpo ang kanilang mga mata. At sa sandaling iyon, parang tumigil ang oras. Hindi nagsalita ang babae. Hindi rin makapagsalita si Elias. Ngunit sa kanyang puso, may isang malinaw na katotohanan. Natagpuan niya ang dahilan kung bakit siya bumalik sa Samar. Ang babae ay bahagyang ngumiti. Isang ngiting hindi para manakit kundi para mag-anyaya. Pagkatapos, unti-unti siyang naglaho na parang hamog sa umaga. Naiwang mag-isa si Elias sa ilalim ng buwan. Ngunit sa kanyang dibdib, may apoy na nagsimulang magningas. Hindi takot, hindi pagdududa, kundi pag-ibig na hindi pa man niya lubos na nauunawaan. At mula sa gabi ring iyon, nagsimula ang kwento ng isang lalaking umibig sa isang magandang diwata sa Samar. Hihinto muna ako rito ayon sa iyong utos. Sabihin mo lamang kung itutuloy ko na ang... Mula ng gabing nasilayan ni Elias ang mahiwagang babae sa kagubatan ng Mapunso, hindi na naging payapa ang kanyang isipan. Sa bawat pagmulat ng umaga, ang kanyang unang naiisip ay ang liwanag sa ilalim ng mga punong balete at ang mga matang kulay esmeralda na tila tumagos sa kaibuturan ng kanyang pagkatao. Ngunit ang Samar ay hindi lamang lupain ng mga lihim at hiwaga. Ito rin ay lupain ng mga taong marunong manakit at manlamang. Sa baryo ng San Isidro, iisa ang pangalan na binabanggit ng mga tao ng may halong takot at pag-iingat, Don Severino Alvarado. Isang makapangyarihang negosyante na nagmamay-ari ng malalawak na lupain sa paligid ng bundok ng Mapunso. Siya ang may kontrol sa tabing ilog, sa mga niyugan, at maging sa maliit na pantalan kung saan nangingisda ang mga taga-baryo. Sa papel, siya ay isang tagapagpaunlad. Ngunit sa likod ng kanyang mga proyekto, marami ang napilitang lisanin ng kanilang mga tahanan. Si Don Severino ay isang lalaking nasa huling bahagi ng kanyang 50 taon. Matangkad, laging nakaputi ang kasuotan, at may mga matang malamig kung tumingin. Hindi siya madalas ngumiti, at kung ngumiti man, hindi ito umaabot sa kanyang mga mata. Isang umaga, habang inaayos ni Elias ang sirang bubong ng kanilang lumang bahay, dumating ang 2 tauhan ni Don Severino. Si Elias Montemayor? Tanong ng isa. Ako nga, sagot niya habang bumababa sa hagdan. May mensahe ang Don. Ang lupang kinatitirikan ng bahay na ito ay bahagi na ng kanyang bagong proyekto. May balak siyang gawing eco-resort ang buong paanan ng bundok. Natigilan si Elias. Paanong naging kanya ang lupa? May titulo ang nanay ko rito. Nagkatinginan ang 2 lalaki. Matagal nang naisangla ang lupa dahil sa lumang utang. Hindi na nabayaran. Legal na itong pag-aari ng Don. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Hindi kailanman nabanggit ng kanyang ina ang tungkol sa utang. Ngunit wala na ang kanyang ina upang magpaliwanag. May 1 buwan ka para lisanin ang lugar. Dagdag ng isa bago sila umalis. Naiwang nakatayo si Elias sa harap ng bahay na minsang naging kanlungan ng kanyang pagkabata. Hindi pa man siya nakakabawi sa sugat ng nakaraan, may panibago na namang unos na dumarating. Nang gabing iyon, muli niyang narinig ang awit mula sa kagubatan. Hindi na siya nag-atubili. Tinahak niya ang daan patungo sa Mapunso. Sa pagkakataong ito, hindi na siya natatakot.
Sa halip, may kung anong lakas na nagtutulak sa kanya na magpatuloy. Sa gitna ng liwanag na tila sumasayaw sa hangin, muli niyang nakita ang babae. Mas malinaw ngayon ang kanyang anyo. Ang kanyang buhok ay umaagos na tila itim na ilog sa gabi. Ang kanyang mga mata ay may lungkot na tila matagal nang nagmamasid sa mundo ng mga tao. "Bakit ka bumabalik?" tanong ng babae sa unang pagkakataon. Ang kanyang tinig ay banayad, ngunit may lalim na parang nagmumula sa pinakalalim ng lupa. "Hindi ko alam," tapat na sagot ni Elias. "Pero pakiramdam ko, may dahilan." Tinitigan siya ng babae. Ang mga tao ay madalas bumabalik hindi dahil sa dahilan, kundi dahil sa kakulangan. "Kung gayon," sagot ni Elias, "kulang ako sa kapayapaan." Sandaling natahimik ang diwata. "Ako si Amihan," wika niya. Tagapag-ingat ng kagubatang ito. Hindi na nagulat si Elias. Sa kanyang puso, alam na niya ang katotohanan bago pa man ito sabihin. "Bakit tila may galit ang hangin sa baryo?" tanong niya. Nag-iba ang ekspresyon ni Amihan. May kamay na gustong wasakin ang bundok. Ang mga puno ay pinuputol, ang lupa ay hinuhukay, ang mga nilalang na hindi nakikita ng tao ay nawawalan ng tahanan. Naalala ni Elias ang balitang eco-resort. "Si Don Severino," bulong niya. Tumango si Amihan. Hindi lamang lupa ang nais niya. May hinahanap siya sa kailaliman ng bundok. Isang bagay na hindi dapat mapasakamay ng taong puno ng kasakiman. Sa baryo, nagsimula ng magreklamo ang mga magsasaka. Ang ilan ay pinagbawalang pumasok sa kanilang sariling bukid dahil sakop na raw ito ng proyekto. Ang mga mangingisda na may sinisingil ng bayad upang makadaong sa pantalan. Isang hapon, nasaksihan ni Elias ang tahasang pang-aapi. Si Mang Rodel, isang matandang magsasaka, ay itinulak ng tauhan ni Don Severino matapos tumangging pumirma sa kasunduan ng pagbebenta ng kanyang lupa. "Wala na kayong magagawa," sigaw ng tauhan. "Pag-aari na ito ng Don." Lumapit si Elias at tinulungan si Mang Rodel na makatayo. "Hindi ninyo maaaring tratuhin ang mga tao ng ganito," mariin niyang sabi. Lumapit ang isa pang tauhan at tinulak siya. "Hindi ka taga rito, huwag kang makialam." Ngunit hindi umatras si Elias. Sa unang pagkakataon mula nang bumalik siya sa Samar, naramdaman niyang may dapat siyang ipaglaban. Mula sa gilid ng kagubatan, may mga matang nagmamasid. Si Amihan. At sa likod ng mga punong balete, may isa pang presensyang hindi nakikita ni Elias. Isang aninong matagal nang nagtatago sa dilim ng bundok. Isang nilalang na hindi kasing liwanag ni Amihan. At ito'y may sariling kasunduan kay Don Severino. Sa kanyang malaking bahay na nakatayo sa ibabaw ng burol, nakaupo ang Don sa harap ng isang matandang aklat. Sa mesa ay may lumang mapa ng bundok ng mapunso. "Malapit na," bulong niya sa sarili. "Ang puso ng bundok ay malapit na sa aking mga kamay." Biglang umihip ang malamig na hangin sa loob ng silid kahit sarado ang mga bintana. Sa likod niya, lumitaw ang isang maitim na anino. "Tuparin mo ang iyong pangako," sabi ng anino. Hindi natakot si Don Severino. "Makukuha ko ang kapangyarihan," sagot niya. "At kapag nangyari iyon, wala nang diwata ang makahahadlang sa akin." Sa parehong gabi, habang nakatayo si Elias sa gitna ng kagubatan kasama si Amihan, unti-unting nagbago ang kulay ng buwan. "May paparating na panganib," wika ng diwata. "Tulungan mo kami," dagdag niya, ngayon ay may bahagyang pakiusap sa tinig. "Bakit ako?" tanong ni Elias. "Dahil ang puso mo ay hindi sakim, at dahil pinili ka ng bundok." Hindi niya alam kung paano, ngunit naramdaman niyang ang kanyang pagdating sa Samar ay hindi aksidente. Sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, may layunin siyang higit sa kanyang sariling sakit. At sa anino ng pang-aapi at kasakiman, unti-unting umuusbong ang isang pag-ibig, hindi lamang para sa isang diwata, kundi para sa lupang kanyang pinagmulan. Ngunit sa likod ng pag-ibig na iyon ay isang digmaang hindi pa niya lubos na nauunawaan. At ang tunay na kontrabida ay hindi lamang tao.
Ito ay kapangyarihang handang sirain ang lahat upang makamtan ang ninanais. Magpapatuloy. Pagkatapos ng gabing ipinagtapat ni Amihan, ang nalalapit na panganib sa bundok ng Mapunso, hindi na muling nakatulog ng maayos si Elias. Ang kanyang isipan ay nababalot ng mga tanong tungkol sa puso ng bundok, sa kasunduang binanggit ng anino, at sa papel na tila unti-unting ipinapataw sa kanya na kapalaran. Ngunit higit sa lahat iniisip niya ang diwata. Hanggang sa gabing iyon, tila anino lamang si Amihan sa kanyang buhay. Lumilitaw at nawawala na parang hamog. Ngunit ramdam niya na may mas malalim pang katotohanan sa likod ng kanyang katauhan. Kinabukasan, kumalat sa baryo ang balitang magpapasimula na ng malawakang paghuhukay sa paanan ng bundok. Dumating ang mga truck at mabibigat na makina. Ang mga puno sa gilid ng kagubatan ay tinatakan ng pulang pintura bilang hudyat ng pagputol. Sa gitna ng mga taong nagmamasid ng may pangamba, nakita ni Elias ang mga matang puno ng kawalan ng pag-asa. Hindi lamang lupa ang mawawala, kundi ang alaala, ang kabuhayan at ang kasaysayan ng kanilang lahi. Pagsapit ng dapit hapon, nagpunta si Elias sa kagubatan. Tahimik ang paligid, ang hangin ay tila mabigat at ang mga dahon ay hindi gumagalaw. Para bang naghihintay ang kalikasan sa kung ano ang mangyayari. Amihan, mahina niyang tawag. Sa unay walang sumagot. Ngunit unti-unting nagbago ang liwanag sa paligid. Ang mga sinag ng papalubog na araw ay tila huminto sa pagitan ng mga sanga. Ang hangin ay naging malamig, ngunit hindi nanunuot sa buto. Bagkus ay parang may dalang presensyang marahan at maingat. Mula sa pagitan ng dalawang punong balete, may kumislap na liwanag. Hindi ito tulad ng mga nauna niyang nasilayan. Mas maliwanag, mas buo. At sa pagkakataong iyon, hindi na anino o bahagyang anyo ang lumitaw. Isang malinaw na figura ang bumaba mula sa liwanag. Si Amihan. Ngunit ngayon, ang kanyang anyo ay higit na kahanga-hanga. Ang kanyang kasuotan ay tila hinabi mula sa manipis na hibla ng hamog at sinag ng buwan. Sa kanyang buhok ay may mumunting bulaklak na hindi matatagpuan sa karaniwang lupa. Ang kanyang mga mata ay mas malinaw, mas buhay. Tila naglalaman ng buong kagubatan sa kanilang lalim. Sa kanyang likuran ay tila may bahagyang hugis ng mga pakpak na gawa sa liwanag, hindi ganap na nakikita ngunit sapat upang ipaalam na siya ay hindi nilalang ng mundo ng tao. Napalunok si Elias. Sa unang pagkakataon, nakita niya si Amihan hindi bilang hiwaga lamang kundi bilang isang ganap na diwata. Hindi ko na maitatago ang aking tunay na anyo, wika niya. Ang balanse ng bundok ay nabubuwag. Lumapit si Elias ng marahan. Bakit ngayon ka nagpakita ng ganito? Dahil ang panahon ng pagtatago ay nagtatapos na, sagot niya. Kapag tuluyang hinukay ang puso ng Mapunso, mawawala ang hangganan ng aming mundo at ng sa inyo. Ano ang puso ng bundok? Tanong ni Elias. Tumingin si Amihan sa kalaliman ng kagubatan. Ito ang pinagmumula ng aming lakas. Isang sinaunang batong may taglay na liwanag. Sa loob nito nakatali ang kasunduan ng kalikasan at ng unang tao na tumira sa lupaing ito. Napansin ni Elias ang bahagyang panghihina sa tinig ng diwata. Kung makuha ito ni Don Severino, magagamit niya ang lakas upang kontrolin ang lupa, ang hangin at maging ang mga nilalang na hindi nakikita. Naramdaman ni Elias ang bigat ng sitwasyon. Bakit ako? Muli niyang tanong, ngunit ngayon ay mas malinaw ang kahulugan. Maraming tao rito, bakit ako ang pinili ng bundok? Lumapit si Amihan at itinaas ang kanyang kamay. Hindi ito ganap na humipo sa kanyang dibdib, ngunit naramdaman ni Elias ang init na tila may liwanag na dumadaloy sa kanyang puso. Ang iyong ina ay minsang nagligtas sa amin, mahina niyang sabi. Nagulat si Elias. Ang aking ina? Dalaga pa siya nang minsang matagpuan niya ang isang sugatang nilalang sa gubat. Hindi niya alam na isa iyon sa aming bantay,
Inalagaan niya ito hanggang sa gumaling. Bilang kapalit, ipinangako ng bundok na poprotektahan ang kanyang lahi. Natahimik si Elias. Ang mga alaala ng kanyang ina, ang kanyang kabaitan, ang kanyang madalas na pagtingin sa kabundukan tuwing gabi, ay biglang nagkaroon ng bagong kahulugan. Ikaw ang tagapagmana ng pangakong iyon, wika ni Amihan. Habang sila'y nag-uusap, biglang nagdilim ang langit kahit hindi pa ganap na gabi. Ang mga ibon ay nagliparan palayo. Ang lupa ay bahagyang umuga. Sa di kalayuan, may isang matinding sigaw ang umalingaw-ngaw. Hindi mula sa tao, kundi mula sa kung anong nilalang na matagal nang nakakulong. Napaharap si Amihan sa direksyon ng bundok. Sinimulan na nila, sabi niya. Sa paanan ng mapunso, tumama ang unang malalim na hukay ng makina sa isang matigas na bahagi ng lupa. Mula roon ay may kumalat na maitim na usok na tila may sariling anyo. Sa ibabaw ng burol, nakamasid si Don Severino. Sa kanyang tabi ay ang maitim na anino, na ngayoy mas malinaw ang hugis. Parang tao, ngunit walang mukha. Gisingin natin ang matagal nang natutulog, bulong ng Don. Sa kagubatan, muling nagningning ang buong anyo ni Amihan. Ang kanyang mga mata ay hindi na lamang puno ng lungkot, kundi ng determinasyon. Elias, wika niya, kung mananatili ka sa aking tabi, maaaring hindi ka na makabalik sa dati mong buhay. Tinitigan niya ang diwata. Wala na akong babalikan, sagot niya ng buong katapatan. Sa sandaling iyon, hindi lamang pag-ibig ang namamagitan sa kanila, kundi isang kasunduang higit pa sa salita. At sa ilalim ng nagdidilim na kalangitan ng Samar, nagsimula ang tunay na pagbubukas ng hiwaga, ang unang ganap na paglitaw ng diwata, at ang unang hakbang ng isang lalaking handang harapin ang mundo ng mga tao at ng mga nilalang ng kagubatan. Magpapatuloy. Ang gabi ng unang ganap na paglitaw ni Amihan ay naging hudyat ng pagbabago sa takbo ng kapalaran ni Elias. Sa pagitan ng mundo ng tao at ng mundo ng mga nilalang ng kagubatan, may isang hangganang unti-unti nang nabubura. At sa gitna ng pagbabagong iyon, siya ang itinakdang tumayo. Sa paanan ng bundok, patuloy ang paghuhukay ng mga tauhan ni Don Severino. Ang bawat pagtama ng bakal sa lupa ay tila sugat na dumudugo sa katawan ng mapunso. Ang hangin ay naging mas mabigat, at ang mga hayop ay nagsimulang lumikas palayo sa lugar. Sa kagubatan, nakatayo si Elias sa harap ni Amihan. Ang kanyang puso ay puno ng pag-aalinlangan, ngunit hindi na puno ng takot. Kung ako ang tagapagmana ng pangako, wika niya, sabihin mo kung ano ang dapat kong gawin. Hindi agad sumagot ang diwata. Sa halip, ipinikit niya ang kanyang mga mata at itinaas ang kanyang mga palad. Mula sa lupa ay unti-unting umangat ang maliliit na sinag ng liwanag, tila mga hibla ng enerhiyang matagal nang nakabaon sa kailaliman. Ang bundok ay hindi basta nagbibigay ng kapangyarihan, wika niya. Ang bawat biyaya ay may kaakibat na pagsubok. Ang unang biyaya ay hindi sandata, kundi paningin. Lumapit siya kay Elias at marahang inilapat ang kanyang kamay sa noo ng binata. Sa isang iglap, nagbago ang kanyang paningin. Ang karaniwang kagubatan ay tila nabuksan sa panibagong dimensyon. Nakita niya ang mga aninong gumagalaw sa pagitan ng mga puno. Mga nilalang na hindi ganap na tao, hindi rin ganap na hayop. Nakita niya ang mga ugat ng punong balete na tila may dalang liwanag na dumadaloy pababa sa lupa. Nakita niya ang isang malalim na bitak sa pinakagitna ng bundok, kung saan may kumikislap na bughaw na bato na tila tibok ng puso. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Iyan ang puso ng mapunso, paliwanag ni Amihan. At ngayon, nakikita mo na ito dahil pinahintulutan ka ng bundok. Unti-unting bumalik sa normal ang kanyang paningin, ngunit may naiwan, isang kakaibang kakayahang makaramdam ng presensyang hindi nakikita ng iba. Ito ang unang biyaya, sabi ng diwata. Ngunit hindi sapat ang makakita lamang. Kailangang patunayan mong kaya mong panindigan ang iyong nakita. Ano ang pagsubok? Tanong ni Elias. Hindi na kailangang sumagot pa si Amihan.
Mula sa kailaliman ng kagubatan, may isang batang lalaki ang biglang tumakbo papalapit sa kanila. Hingal, pawis, at puno ng takot. "Kuya Elias!" sigaw nito. "Si tatay po, nadaganan ng puno sa may bahagi ng tinatakan ng pulang marka." Nanginig ang puso ni Elias. Agad siyang tumakbo palabas ng kagubatan patungo sa lugar ng pagputol ng puno. Sa kanyang pagdating, nakita niya si Mang Rodel na nakahandusay sa ilalim ng isang malaking troso. Ang mga tauhan ni Don Severino ay nagkakagulo, ngunit walang gustong akuin ang responsibilidad. "Bakit ninyo pinaputol kahit may tao pa sa paligid?" sigaw ni Elias. "Hindi namin alam na nandoon siya," sagot ng isa, ngunit halatang nagsisinungaling. Lumapit si Elias sa matandang magsasaka. Ang kanyang paghinga ay mabagal at hirap. Sa sandaling iyon, muling nagbukas ang kanyang paningin. Sa ilalim ng troso, nakita niya hindi lamang ang kahoy, kundi ang mga hibla ng liwanag na nakakabit sa lupa. Kung basta nila itong iaangat ng walang pag-iingat, maaaring tuluyang mapunit ang daloy ng enerhiya at magdulot ng mas malaking pinsala. Naalala niya ang sinabi ni Amihan, ang biyaya ay paningin, ngunit ang pagsubok ay paninindigan. "Walang gagalaw," utos niya sa mga tauhan. "Hindi ka namin amo," sagot ng isa. Ngunit sa pagkakataong iyon, may kakaibang lakas ang tinig ni Elias. Hindi ito sigaw, kundi isang matatag na awtoridad na tila may kasamang bigat ng mismong bundok. "Kung gagalawin ninyo ito ng hindi tama, mas marami ang masasaktan." Sandaling nagkatinginan ang mga lalaki. Marahil ay dahil sa determinasyon sa kanyang mga mata, o marahil ay dahil sa kakaibang hangin na biglang umikot sa paligid, umatras sila. Lumuhod si Elias sa tabi ng troso. Isinara niya ang kanyang mga mata at sinubukang alalahanin ang pakiramdam ng liwanag na nakita niya. Sa isip niya, tinuntun niya ang mga hibla ng enerhiya. Marahan niyang iniangat ang isang bahagi ng troso sa tulong ng ilang lalaking sumunod sa kanyang utos. Hindi nila ito basta binuhat, sinunod nila ang direksyong itinuro niya na tila ba may nakikita siyang hindi nila nakikita. Makalipas ang ilang minuto, matagumpay nilang naiahon si Mang Rodel nang hindi nadaragdagan ang pinsala. Dinala ito sa baryo upang gamutin. Habang pinagmamasdan niya ang mga tao na nag-aasikaso sa matanda, napansin ni Elias ang ilang matang nakatingin sa kanya. Hindi na may pagdududa, kundi may pag-asa. Ngunit sa di kalayuan, sa loob ng isang sasakyang nakaparada sa ilalim ng puno, nakaupo si Don Severino. Kasama ang maitim na anino. May nagbabantay sa kanya, bulong ng anino. "Nararamdaman ko," sagot ng Don. "Hindi na siya basta-bastang tao." "Kung gayon," wika ng anino, "simulan na natin ang tunay na pagsubok." Kinagabihan, bumalik si Elias sa kagubatan. Nandoon si Amihan, tahimik na nakatayo sa ilalim ng buwan. "Nalagpasan mo ang unang pagsubok," sabi niya. "Hindi ko alam kung paano ko nagawa iyon," sagot ni Elias. "Dahil hindi mo inisip ang sarili mo," paliwanag niya. "Ang tunay na biyaya ng bundok ay hindi kapangyarihan, kundi malasakit." Lumapit si Amihan at sa unang pagkakataon, marahang hinawakan ang kanyang kamay. May init na dumaloy sa kanyang mga ugat. Hindi nakapapasong init, kundi init na nagbibigay lakas. "Ngunit tandaan mo," dagdag niya, "ang bawat biyaya ay magdadala sa iyo palapit sa digmaan. At sa susunod na pagsubok, maaaring hindi lamang buhay ng iba ang nakataya." Sa itaas nila, ang buwan ay bahagyang natakpan ng ulap. At sa kailaliman ng bundok ng mapunso, may isang bagay ang tuluyang nagising. Mula nang mailigtas ni Elias si Mang Rodel, nagbago ang tingin sa kanya ng mga taga San Isidro. Hindi man nila lubos na nauunawaan kung paano niya nagawa ang tila imposibleng pag-ahon sa napakalaking troso ng walang dagdag na pinsala, malinaw sa kanila na may kakaiba sa binata. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon ng pang-aapi, may isang taong hindi yumuko sa pangalan ni Don Severino. At iyon ang hindi matanggap ng Don.
Sa kanyang malawak na bahay na nakatayo sa ibabaw ng burol, nakatayo si Don Severino sa harap ng bintana, pinagmamasdan ng bundok ng mapunso. Sa kanyang kamay ay isang baso ng alak, ngunit hindi niya ito iniinom. Ang kanyang mga mata ay malamig, puno ng pag-iisip. Isang estranghero lamang siya, mariin niyang sabi. Isang lalaking tumakas sa sarili niyang kabiguan. Mula sa madilim na sulok ng silid, unti-unting nabuo ang maitim na anino. Ngunit pinapakinggan siya ng mga tao, sagot ng anino. At mas mapanganib iyon kaysa sa lakas. Napahigpit ang hawak ng Don sa baso. Hindi ako matitinag ng isang lalaki na umaasa sa alamat at pamahiin. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang isip, may bahagyang pag-aalinlangan. Mula nang magsimulang maghukay ang kanyang mga tauhan, sa paanan ng bundok, sunod-sunod ang mga hindi maipaliwanag na pangyayari. Nasiraan ng makina kahit bago pa lamang ito. May mga manggagawang biglang nagkasakit ng walang malinaw na dahilan. May ilan na tumangging bumalik sa trabaho matapos makaranas ng kakaibang panaginip. Isang babaeng nakatayo sa gitna ng liwanag, nagbabantay. At ngayon, may isang tao nang tila kumakatawan sa mismong bundok. Sa baryo, mas naging malapit si Elias sa mga tao. Tumulong siya sa pag-aayos ng mga nasirang bakod, nagbigay ng payo kung paano haharapin ang mga legal na usapin ng lupa at nakinig sa mga hinaing ng bawat pamilya. Hindi niya ito ginawa upang maging bayani. Ginawa niya ito dahil sa unang pagkakataon, may pakiramdam siyang kabilang siya. Isang hapon, habang nag-uusap sila ng ilang magsasaka, sa ilalim ng punong mangga, dumating ang sasakyan ni Don Severino. Bumaba ang Don, kasama ang dalawa niyang tauhan. Tahimik ang paligid. Ang mga tao ay napaatras, ngunit nanatili si Elias sa kanyang kinatatayuan. Ikaw ang Elias Montemayor, malamig na sabi ng Don. Opo, sagot niya ng mahinahon. Nabalitaan kong marami kang payo tungkol sa aking proyekto. Kung makabubuti po sa lahat ang proyekto, wala sanang tutol, tugon ni Elias. Ngunit marami ang mawawalan ng lupa at kabuhayan. Nagliwanag ang mata ng Don, hindi sa tuwa kundi sa paghamon. Ang pag-unlad ay may kapalit. Hindi lahat maaaring manatili sa nakaraan. Hindi rin po tama na ang pag-unlad ay nakasalalay sa pagyurak sa mahihina, sagot ni Elias. Nagkatinginan ang mga tao. Walang sinuman ang karaniwang nagsasalita ng ganito sa harap ni Don Severino. Lumapit ang Don, sapat upang maramdaman ni Elias ang lamig ng kanyang presensya. Mag-ingat ka, bulong nito. Ang bundok ay hindi lamang nagbibigay. Marunong din itong maningil. Pagkasabi niyon, ay tumalikod siya at sumakay muli sa sasakyan. Ngunit ang inggit ay hindi lamang bunga ng pagtutol. Ito rin ay bunga ng takot. Sa gabing iyon, muling nagkita sina Elias at Amihan sa kagubatan. Mas lalo siyang nagiging mapanganib, sabi ni Amihan. Nararamdaman ko ang paglalim ng kanyang kasunduan sa anino. Ano ang nais ng anino? Tanong ni Elias. Kapangyarihan na matagal nang ikinulong sa puso ng bundok, sagot niya. Ngunit hindi ito kayang angkinin ng mag-isa ng isang tao. Kailangan niya ng sisidlan. Natahimik si Elias. Sa kanyang isipan ay biglang nagkaroon ng malinaw na larawan, ang mga matang malamig ni Don Severino, at ang paraan ng pagbangkit nito sa bundok na tila isang bagay lamang na maaaring pagmay-arian. Kung hindi niya makuha ang kapangyarihan, wika ni Amihan, sisiguraduhin niyang walang iba ang magkakaroon nito. Sa parehong oras, sa loob ng bahay ng Don, nakaharap siya sa maitim na anino. Bakit hindi ko maramdaman ang buong lakas? Tanong niya. May hadlang, sagot ng anino. May pusong hindi sakim na nakatayo sa pagitan mo at ng liwanag. Si Elias, madiing sabi ng Don. Habang tumitibay ang kanyang ugnayan sa bundok, humihina ang iyong kontrol. Ang mga kamay ng Don ay bahagyang nanginig, hindi sa takot, kundi sa galit. Kung gayon, wika niya, sisiraan ko siya. Kung hindi siya kayang talunin ng takot, babagsak siya sa pagdududa. Kinabukasan,
Kumalat sa baryo ang balitang si Elias daw ang dahilan ng mga pagkasira ng makina. May ilang tauhan ng Don ang nagpatunay na nakita raw nila siyang gumagala sa paligid bago mangyari ang mga insidente. May ilan sa baryo ang nagsimulang mag-alinlangan. Baka nga may dinadala siyang malas, bulong ng ilan. Narinig iyon ni Elias. Mas masakit iyon kaysa sa tahasang banta. Sa unang pagkakataon mula nang tanggapin niya ang biyaya ng bundok, naramdaman niyang siya ay nag-iisa. Sa kagubatan, tahimik siyang nakatayo. Mas madaling labanan ng galit kaysa sa pagdududa, mahina niyang sabi. Lumapit si Amihan. Ang inggit ay nagmumula sa takot na mawalan, paliwanag niya. Habang lumalakas ang liwanag sa iyo, lalong iitim ang anino sa kanya. Tumingin si Elias sa kalangitan. Ano ang susunod niyang gagawin? Hindi agad sumagot si Amihan. Sa halip ipinikit niya ang kanyang mga mata. Sa kanyang paningin, may isang imahe, isang gabi ng apoy, sigaw at pagguho. Pagmulat niya, may bahagyang lungkot sa kanyang mga mata. Hindi na lamang ang iyong pangalan ang kanyang tatargetin, sabi niya, kundi ang mga taong malapit sa iyo. Sa sandaling iyon, napatunayan ni Elias na ang laban ay hindi na lamang tungkol sa bundok. Ito ay laban ng liwanag at inggit. At habang lalong lumalakas ang ugnayan niya kay Amihan at sa mapunso, lalong nagiging desperado ang taong nais angkinin ang kapangyarihang hindi para sa kanya. Ang mga bulong ng pagdududa sa baryo ay hindi agad nawala. Bagkus, ito'y unti-unting lumaganap na parang usok na pumapasok sa bawat tahanan. May ilan pa ring naniniwala kay Elias, ngunit may mga nagsimulang umiwas. Ang dating mainit na pagtanggap ay napalitan ng tahimik na pag-obserba. Hindi niya sila masisisi. Ang takot ay mas mabilis kumalat kaysa katotohanan. Ngunit ang mas malaking problema ay hindi ang pagdududa ng mga tao, kundi ang tahimik na paghahanda ng kanyang kalaban. Isang gabi, habang natutulog ang baryo, may mga truck na lihim na umakyat sa mas mataas na bahagi ng bundok ng Mapunso. Hindi na lamang sa paanan ang paghuhukay. Ang bagong plano ni Don Severino ay ang direktang pagbutas sa mismong lugar kung saan natukoy sa lumang mapa ang lokasyon ng puso ng bundok. Kasama ng mga tauhan ang isang matandang lalaking hindi taga roon, isang albularyong kilala sa ibang probinsya bilang dalubhasa sa sinaunang ritual. Sa loob ng isang pansamantalang tolda, inilatag ang lumang aklat na hawak ni Don Severino. Kapag nabuksan ang daan, sabi ng albularyo, kailangan ang isang sakripisyo upang tuluyang magising ang lakas. Anong uri ng sakripisyo? Malamig na tanong ng Don. Isang pusong may dugong nakatali sa bundok. Sandaling natahimik ang Don. May kilala ako, sagot niya. Sa kabilang panig ng kagubatan, biglang napabalikwas si Elias mula sa kanyang pagkakahiga. Pawis ang kanyang noo kahit malamig ang gabi. May nakita siya sa panaginip. Isang malaking bitak sa bundok. Apoy. At isang aninong may matang nagliliyab na nakatayo sa ibabaw ng wasak na lupa. Hindi na siya nag-aksaya ng oras. Agad siyang nagtungo sa kagubatan. Naroon si Amihan, ngunit hindi tulad ng dati. Ang kanyang liwanag ay tila mas mahina at ang hangin sa paligid niya ay mabigat. Nagsimula na sila, sabi niya bago pa makapagsalita si Elias. Alam ko, sagot niya. May nakita ako. Tumingin si Amihan sa itaas ng bundok. Hindi na lamang paghuhukay ang kanilang balak, nais nilang basagin ang selyo. Anong mangyayari kapag nabasag iyon? Magigising ang nilalang na matagal nang nakakulong sa ilalim ng bato. Hindi iyon tulad ko. Hindi iyon tagapag-ingat. Isa iyong tagasira. Naramdaman ni Elias ang paglamig ng kanyang mga kamay. Bakit ito nakakulong? Dahil minsan may taong naghangad ng kapangyarihang higit sa kanyang kaya. Ang kasakiman ay nagbukas ng pinto at ang bundok ang nagsara. Biglang umuga ang lupa. Hindi ito malakas, ngunit sapat upang maramdaman ang pagyanig sa ilalim ng kanilang mga paa. Sa baryo, nagsimulang magising ang mga tao.
May ilang bahay na may bahagyang bitak sa dingding. Ang mga aso ay nag-uunahang tumahol. Sa itaas ng bundok may isang makinang bakal ang biglang sumabog matapos tamaan ang isang matigas na bahagi ng lupa. Mula sa nabutas na bahagi ay may lumabas na maitim na usok na tila may sariling anyo. Ang albularyo ay napaatras. Don Severino, sabi niya, hindi pa ito handa. Ngunit ang Don ay hindi na umatras. Patuloy, sigaw niya. Sa kagubatan, napaluhod si Amihan. Humihina ang selyo, bulong niya. Lumapit si Elias at inalalayan siya. Ano ang magagawa ko? Tumingin sa kanya ang diwata. May takot sa kanyang mga mata na hindi pa nito naipakita kailanman. Ang dugo ng iyong ina ang minsang nagpatibay ng hangganan. Ang dugo mo ang maaaring magpanumbalik. Hindi agad na unawaan ni Elias. Anong ibig mong sabihin? May sinaunang bato sa gitna ng kagubatan. Doon unang isinara ang nilalang. Kung mauna tayo roon bago tuluyang mabasag ang selyo, maaari pa nating patatagin ang harang. Kung hindi, hindi sumagot si Amihan. Ngunit sa di kalayuan, isang malakas na pagyanig ang muling naramdaman. Mas malakas, mas mapanganib. Sa baryo, gumuho ang isang lumang kamalig. May mga batang muntik ng madaganan kung hindi agad na ilabas ng kanilang ama. Ang malaking problema ay hindi na lamang lihim sa kagubatan. Ito ay panganib na ramdam na ng buong bayan. Hindi ko hahayaang may masaktan, sabi ni Elias. Ngunit bago pa sila makaalis, may mga ilaw ng sasakyan ang biglang lumitaw sa gilid ng kagubatan. Mga tauhan ni Don Severino. Hanapin ninyo siya, sigaw ng isa. May utos ang Don, dalhin siya ng buhay. Naintindihan ni Elias ang ibig sabihin ng sakripisyo. Hindi na lamang ang bundok ang target, kundi siya mismo. Hinawakan siya ni Amihan sa kamay. Kapag nahuli ka nila, magagamit nila ang dugo mo sa ritual. Kung tatakbo tayo, tanong niya. Hindi tayo maaaring tumakbo sa kapalaran, sagot niya. Ngunit maaari nating itong harapin. Sa pagitan ng mga punong balete, unti-unting lumakas ang hangin. Ang mga dahon ay nag-umpisang umikot sa kanilang paligid. Ngunit sa itaas ng bundok, ang maitim na usok ay nagsimulang mag-anyong tila may mga braso. Ang panganib ay hindi na nagtatago sa dilim. Ito ay unti-unti nang nagkakaroon ng hugis. At sa unang pagkakataon, napagtanto ni Elias na ang laban ay maaring hindi lamang para sa pag-ibig, hindi lamang para sa bundok, kundi para sa kaligtasan ng buong Samar. Sa ilalim ng nagbabadyang unos sa bundok ng Mapunso, tumakbo sina Elias at Amihan patungo sa gitna ng kagubatan. Sa lugar kung saan unang isinara ang nilalang na matagal nang nakakulong sa kailaliman. Sa likuran nila, naririnig ang sigaw ng mga tauhan ni Don Severino. May mga ilaw ng sulo at flashlight na humahawi sa dilim. Ngunit mas mabigat kaysa sa yabag ng mga humahabol ay ang pagyanig ng lupa sa bawat sandali. Malapit na tayo, sabi ni Amihan, kahit kapansin-pansin ang panghihina ng kanyang tinig. Sa wakas ay narating nila ang isang bilog na bahagi ng kagubatan na tila hindi tinatablan ng panahon. Sa gitna nito ay may nakalubog na batong kulay bughaw, kumikislap ng bahagya, ngunit may mga bitak na tila unti-unting lumalalim. Lumuhod si Amihan sa harap ng bato. Ito ang unang selyo, paliwanag niya. Kapag tuluyan itong nabasag, makakalaya ang nilalang. Tumingin siya kay Elias. Ang iyong dugo ang magpapatibay rito. Hindi na siya nagtanong. Alam niyang wala ng oras para sa pagdududa. Kumuha siya ng maliit na kutsilyong dala niya at marahang hiniwa ang kanyang palad. Pumatak ang dugo sa ibabaw ng bughaw na bato. Sa unang sandali, tila walang nangyari. Ngunit biglang nagliwanag ang buong bilog na lugar. Ang mga ugat ng puno ay kumislap na parang daluyan ng kuryente. Ang bitak sa bato ay bahagyang nagsara. Napapikit si Elias habang nararamdaman ang malakas na daloy ng enerhiya mula sa lupa patungo sa kanyang katawan.
Ang biyayang ibinigay sa kanya, ang kakayahang makakita ng hindi nakikita, ay biglang naging mas malinaw. Nakita niya ang buong anyo ng nilalang sa ilalim ng bundok. Isang dambuhalang aninong may mga matang tila apoy, nakakadena ng sinaunang liwanag. Ngunit kasabay ng pagliwanag, may isa pang presensyang pumasok sa bilog. Isang malamig at maitim na hangin. Lumitaw ang anino, hindi lamang bilang usok, kundi bilang halos ganap na hugis ng tao, matangkad, payat, at walang mukha. Akala mo ba'y ganito lamang kadali? Malamig nitong wika. Sa likuran ng anino ay dumating si Don Severino, may hawak na lumang aklat. "Huli ka na, Elias," sabi niya. "Hindi ko kailangan ang buong kapangyarihan ng bundok. Kailangan ko lamang ang biyayang nasa iyo." Biglang sumakit ang dibdib ni Elias. Parang may humihila sa loob ng kanyang katawan. Napahawak siya sa ulo habang unti-unting nagdidilim ang kanyang paningin. "Hindi!" sigaw ni Amihan, ngunit tila may pumipigil sa kanya na makalapit. Binuksan ni Don Severino ang aklat at nagsimulang bigkasin ng mga salitang hindi pamilyar kay Elias. Sa bawat pantig, mas lumalakas ang paghila sa kanyang kalooban. At sa isang iglap, nawala ang liwanag. Bumagsak si Elias sa lupa, hingal at nanghihina. Ang bughaw na bato ay muling nagdilim. Ang mga ugat ng puno ay tumigil sa pagliwanag. Sinubukan niyang tumingin sa paligid gamit ang kanyang kakaibang paningin. Ngunit wala. Wala na ang mga hibla ng enerhiya. Wala na ang mga aninong dati niyang nakikita. Wala na ang kakaibang pakiramdam ng ugnayan sa bundok. Ang biyaya ay nawala. Napangiti si Don Severino. "Ang kapangyarihan ay hindi ibinibigay sa mahina," sabi niya. "Inaagaw ito." Lumapit ang anino at tila sumanib sa katawan ng Don. Sa sandaling iyon, kumislap ang kanyang mga mata sa kakaibang kulay. Hindi bughaw, hindi itim, kundi isang malamlam na abo. Ang liwanag ay mas madaling sirain kaysa sa dilim, bulong ng anino sa loob ng kanyang tinig. Sumigaw si Amihan habang tinatakpan ng kanyang liwanag ang nakahandusay na si Elias. Ngunit napansin niya ang mas masakit na katotohanan. Hindi lamang ang biyaya ang nawala. Ang selyo sa bato ay muling nagkaroon ng mas malalim na bitak. Ang dugo ni Elias ay hindi na sapat. Dahan-dahang tumayo si Don Severino. "Ngayon," sabi niya, "wala ka nang maipagmamalaki." Umalis siya kasama ang anino, iniwang nakaluhod si Amihan sa tabi ni Elias. Tahimik ang kagubatan. Walang liwanag. Walang kakaibang hangin. Unti-unting nagmulat ng mata si Elias. "Amihan," mahina niyang tawag. Naroon siya, ngunit ang kanyang anyo ay tila mas malabo, mas hindi matatag. "Pinagsisihan mo ba?" tanong niya, puno ng lungkot. Sinubukan niyang ngumiti kahit mahina. Kung mawawala man ang biyaya, hindi mawawala ang dahilan kung bakit ko ito tinanggap. Ngunit sa kanyang puso, may kirot. Pakiramdam niya ay muli siyang naging karaniwang tao. Walang kapangyarihan, walang espesyal na kakayahan. Isang lalaking haharap sa isang kalabang may hawak ng dilim. At iyon ang tunay na twist ng kapalaran. Ang biyayang inakala niyang magiging sandata ay maaari palang maging tulay upang ito'y maagaw. Sa pagkakataong iyon, tila natalo ang liwanag. Ngunit sa kailaliman ng bundok, ang nilalang na nakakadena ay muling gumalaw. At sa pagkawala ng biyaya ni Elias, may isang bagay na nagising sa kanyang kalooban. Isang lakas na hindi galing sa bundok, kundi mula sa sarili niyang puso. Ang pagkawala ng biyaya ni Elias ay nagdulot ng mas matinding pagyanig sa bundok ng mapunso kaysa sa anumang paghuhukay ng makina. Sa unang pagkakataon, mula nang magsimula ang tunggalian, ang liwanag ay tila umatras at ang dilim ay nagkaroon ng anyo. Sa baryo ng San Isidro, nagsimula ang sunod-sunod na pagyanig ng lupa. May mga dingding na nagbitak, may mga punong biglang natumba kahit walang hangin. Ang mga tao'y nagtipon sa gitna ng baryo, nagdarasal, nag-aalala, at hindi malaman kung saan tatakbo.
Sa itaas ng bundok, sa mismong lugar ng unang selyo, tumindig si Don Severino na tila isang taong nakatagpo ng matagal ng inaasam. Ang kanyang mga mata ay hindi na tulad ng dati. May kakaibang kislap sa loob nito. Tila may isa pang nilalang na nakatingin mula sa kanyang kaluluwa. Ramdam mo ba? Bulong ng anino sa kanyang isipan. Malapit na tayong maging ganap. Sa ilalim ng bitak na bato, unti-unting lumalawak ang siwang. Mula rito ay may maitim na usok na gumagapang paitaas, sumasama sa hangin, pumapasok sa mga ugat ng puno. Sa kagubatan, tinulungan ni Amihan si Elias na makatayo. Mahina pa rin siya, ngunit malinaw na ang kanyang mga mata. Hindi ko na maramdaman ang bundok, sabi niya. Parang naputol ang lahat. Hindi ganap na naputol, sagot ni Amihan, bagaman bakas ang pag-aalinlangan sa kanyang tinig. Ang biyaya ay maaring maagaw, ngunit ang pinili ng bundok ay hindi basta nababawi. Ngunit wala na akong kapangyarihan, mariin niyang tugon. Tumingin sa kanya ang diwata. Kung ang laban ay nakasalalay lamang sa kapangyarihan, matagal na tayong natalo. Sa sandaling iyon, isang malakas na pagsabog ang umaling-awngaw mula sa itaas ng bundok. Isang haligi ng maitim na usok ang umakyat sa langit. Napahigpit ang hawak ni Elias sa kanyang kamao. Hindi na ito tungkol sa akin, sabi niya. Kung magigising ang nilalang, lahat ang magdurusa. Hindi na siya naghintay ng panibagong biyaya. Hindi na siya nagtanong kung sapat ba siya. Tumakbo siya patungo sa rurok ng bundok. Sinubukan siyang pigilan ni Amihan, ngunit nakita niya sa mga mata ni Elias ang isang bagay na mas maliwanag kaysa sa anumang kapangyarihang ibinigay ng Mapunso, isang pasyang buo. Sa itaas, nakaharap niya si Don Severino sa gitna ng umiikot na usok at nagbibitak na lupa. Wala ka nang maipaglalaban, malamig na sabi ng Don. Ang kapangyarihan ay nasa akin na. Hindi iyon sa iyo, sagot ni Elias, at kailanman ay hindi magiging iyo. Ngumiti ang Don, ngunit sa likod nito ay ang maitim na anyo ng anino, ngayoy halos ganap na humihiwalay sa kanyang likuran. Ang mga tulad mo, wika ng anino, ay laging naniniwala sa kabutihan. Ngunit sa huli, ang takot ang tunay na namumuno sa tao. Sa isang iglap, inatake siya ng anino. Hindi ito suntok o sandata, kundi isang alon ng malamig na hangin na tila dumaan sa kanyang katawan. Napaluhod si Elias habang dumagsa sa kanyang isipan ang kanyang mga kabiguan. Ang pagkawala ng kanyang trabaho, ang mga akusasyong hindi niya kasalanan, ang pakiramdam na siya'y walang halaga. Wala kang silbi, bulong ng anino sa kanyang isipan. Inagaw ko ang biyaya mo dahil hindi ka sapat. Saglit siyang napapikit. Ngunit sa gitna ng dilim ng kanyang alaala, may isa siyang naalala. Ang ngiti ng kanyang ina. Ang kanyang mga salitang, ang lakas ay hindi sa kung gaano kalaki ang kaya mong buhatin, kundi sa kung gaano karami ang kaya mong panindigan. Dahan-dahan siyang tumayo. Maaaring wala na ang biyaya, sabi niya, pero hindi mo kayang agawin ang aking pasya. Sumugod siya kay Don Severino. Nagulat ang Don sa kanyang pag-atake. Hindi ito laban ng kapangyarihang sobrenatural, kundi laban ng tao laban sa taong nilamon ng kasakiman. Nag-agawan sila sa lumang aklat na hawak ng Don. Sa kanilang pag-aagawan, napunit ang ilang pahina at nahulog sa bitak ng bato. Biglang umugong ang lupa. Sumigaw ang anino habang unti-unting hinihigop pabalik ng siwang ang maitim na usok. Hindi pa tapos, sigaw nito. Ngunit sa pagkapunit ng aklat, naputol ang daloy ng ritual. Sa ibaba ng bundok, naramdaman ni Amihan ang pagbabalik ng bahagyang liwanag. Kahit mahina, ito'y naroon. Sa tuktok, nagharap sina Elias at Don Severino. Hindi mo nauunawaan, hingal na sabi ng Don. Ginawa ko ito upang hindi na muling maging mahina. At sa takot mong maging mahina, sagot ni Elias, pinili mong sirain ang lahat. Sa huling pagyanig ng lupa, bumigay ang bahagi ng lupa sa kanilang paanan. Nahulog si Don Severino sa gilid ng siwang, nakabitin sa matigas na bato. Saglit na nagtagpo ang kanilang mga mata. Maaaring pabayaan siya ni Elias.
Maaaring hayaan niyang lamunin ng sariling kasunduan ang Don. Ngunit sa kabila ng lahat, iniabot niya ang kanyang kamay. Nag-alinlangan ang Don. Sa likod niya, ang anino ay sumisigaw. Pilit siyang hinihila pababa. Sa sandaling iyon, kailangang pumili si Don Severino, ang kapangyarihan ng dilim o ang kamay ng taong kanyang inapi. Sa ibaba, ang siwang ay unti-unting nagsasara. Ang bundok ay naghihintay ng pasya. At sa rurok ng labanang hindi lamang pisikal kundi moral, ang tunay na lakas ay masusukat hindi sa kung sino ang mas makapangyarihan, kundi kung sino ang handang magpatawad at kung sino ang handang magbago. Sa gilid ng nagsasarang siwang ng bundok ng mapunso na natiling nakabitin si Don Severino, ang kanyang isang kamay ay nakakapit sa matalim na bato at ang isa ay nakalahad patungo kay Elias. Sa ibaba nila, ang maitim na anino ay unti-unting hinihigop ng liwanag na muling nagising mula sa kailaliman. Ang bitak sa puso ng bundok ay nagsisimulang magsara, ngunit hindi pa ganap. "Bitawan mo ako," sigaw ng anino sa loob ng isip ng Don. "Kung babalik ako sa kailaliman, isasama kita." Ang mga mata ni Don Severino ay nag-iba mula sa malamlam na abo patungo sa malinaw na takot. Sa unang pagkakataon, wala ang kanyang kayabangan. Wala ang kanyang malamig na kumpiyansa. Isa na lamang siyang taong nakabitin sa pagitan ng buhay at pagkalugmok. "Bakit mo ako tutulungan?" hingal niyang tanong kay Elias. "Dahil kung hahayaan kitang mahulog," sagot ni Elias, "hindi ako magiging iba sa aninong pinili mong pagkatiwalaan." Sa isang malakas na hatak, naiahon niya si Don Severino sa matibay na lupa. Sa sandaling iyon, tuluyang naputol ang ugnayan ng Don sa maitim na anino. Isang malakas na alon ng liwanag ang sumiklab mula sa puso ng bundok at ang anino ay napasigaw bago tuluyang naglaho sa kailaliman. Ang siwang ay nagsara. Ang lupa ay tumigil sa pagyanig at ang hangin ay unti-unting luminis. Napaluhod si Don Severino, hindi sa kahinaan ng katawan kundi sa bigat ng kanyang pagkatalo. Ngunit ang kanyang parusa ay hindi kamatayan. Ito ay pagbabalik sa pagiging tao. Sa kanyang isipan, nawala ang mga bulong ng kapangyarihan. Naiwan ang katahimikan at ang malinaw na alaala ng lahat ng kanyang ginawa. Sa ibaba ng bundok, nagsimulang magliwanag ang kagubatan. Ang mga punong tila nanlalanta ay muling sumigla. Ang mga hayop na nagtatago ay unti-unting lumabas. Sa gitna ng liwanag, lumitaw si Amihan. Ngunit may nagbago. Ang kanyang anyo ay mas malinaw kaysa dati. Hindi na lamang siya tila liwanag na sumasayaw sa hangin. Siya ay ganap na diwata, may lakas at presensyang hindi matitinag. Lumapit siya kay Elias. "Ang bundok ay nagpasya," wika niya. Biglang naramdaman ni Elias ang init sa kanyang dibdib. Ngunit hindi ito katulad ng unang biyayang ibinigay sa kanya. Hindi ito paningin. Hindi ito kapangyarihang makita ang hindi nakikita. Ito ay mas tahimik, mas malalim. Isang ugnayang hindi na mawawala. "Ang unang biyaya ay nawala," sabi ni Amihan. "Ngunit may bago kang tinanggap." "Ano yon?" tanong niya. "Ang tiwala ng bundok." Hindi na siya muling nagkaroon ng supernatural na paningin tulad ng dati. Hindi na niya nakita ang mga hibla ng enerhiya o ang mga anino sa pagitan ng mga puno. Ngunit naramdaman niya ang tibok ng lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Ramdam niya kung kailan masaya ang kagubatan at kung kailan ito nasasaktan. Ang gantimpala niya ay hindi kapangyarihan, kundi pagkilala. Sa baryo ng San Isidro, kumalat ang balita ng nangyari sa bundok. May mga nakakita sa kakaibang liwanag. May mga nakaramdam ng pagyanig na biglang tumigil. At kinabukasan, si Don Severino mismo ang bumaba sa baryo. Walang kasama, walang kayabangan. Sa harap ng mga taong minsang kanyang inapi, ibinaba niya ang kanyang ulo. "Ibinabalik ko ang mga lupang inagaw," sabi niya. "Ang proyekto ay ititigil." Nagulat ang mga tao.
Ngunit ang mas malaking pagbabago ay makikita sa kanyang mga mata. Wala na ang malamig na pagnanasa sa kapangyarihan. Naroon ang pagod at ang pagsisisi. Hindi siya naging bayani, ngunit pinili niyang itama ang kanyang mali. Iyon ang kanyang parusa, ang harapin ang mga taong kanyang nasaktan at ang mabuhay ng walang kapangyarihang ipinagmalaki. Sa kagubatan, tahimik na naglakad sina Elias at Amihan sa ilalim ng mga punong balete. "Tapos na ba?" tanong ni Elias. "Ang laban ay natapos," sagot niya. "Ngunit ang ugnayan natin sa mundong ito ay hindi." Tumingin siya sa diwata. "Mananatili ka ba?" May bahagyang lungkot sa kanyang ngiti. "Habang buo ang puso ng bundok, narito ako. Ngunit ang mundo ng tao at ang sa amin ay kailangang manatiling magkaiba." "Kung gayon," sabi niya, "ang gantimpala ko ay ang malaman na ligtas kayo." "At ang gantimpala ko," tugon ni Amihan, "ay ang makilala ang isang taong piniling maging liwanag kahit nawala ang kanyang biyaya. Sa pagitan nila, hindi na lamang hiwaga ang namamagitan, kundi paggalang at pag-ibig na hindi nakasalalay sa kapangyarihan." Sa ibabaw ng bundok ng mapunso, ang araw ay muling sumikat ng maliwanag. At sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, ang Samar ay huminga ng maluwag. Lumipas ang ilang araw mula nang tuluyang magsara ang siwang sa bundok ng mapunso at matapos ang labanang nagbigay ng gantimpala at parusa. Ang baryo ng San Isidro ay unti-unting bumalik sa normal na pamumuhay, ngunit may kakaibang liwanag sa mga mata ng bawat tao. Hindi ito simpleng kislap ng araw, kundi ang liwanag ng pag-asa at pagkakaisa. Si Elias, bagaman wala na ang biyayang nakapamahala sa kagubatan, ay nanatiling matatag. Natutunan niyang ang tunay na kapangyarihan ay hindi nasusukat sa kung ano ang nakikita o nakukuha, kundi sa kung paano niya pinipili ang tama sa kabila ng panganib. Sa baryo, pinayabong niya ang kanyang kaalaman at tinulungan ang mga tao sa pagsasaayos ng kanilang kabuhayan. Ang dating mahiya at tahimik na binata ay naging haligi ng komunidad, hindi dahil sa kapangyarihan, kundi dahil sa malasakit. Si Don Severino, na minsang naging simbolo ng kasakiman, ay nagpakita rin ng pagbabago. Tinanggap niya ang kanyang pagkakamali at nakipag-ayos sa mga naapektuhan ng kanyang mga gawain. Hindi na niya pinilit ang kanyang kapangyarihan. Sa halip, natutunan niyang may mga bagay na mas mahalaga kaysa sa sariling pagnanasa, ang kapayapaan, integridad, at tiwala ng komunidad. Sa piling ng bundok, si Amihan ay nanatiling gabay ng kagubatan, ngunit hindi lamang bilang diwata ng liwanag at kapangyarihan, kundi bilang bantay ng balanse at kabutihan. Bagaman hindi niya direktang ipinagkaloob ang biyaya kay Elias, ang ugnayan nila ay nanatiling buo, isang lihim na pangako ng pagtutulungan at malasakit. Isang araw, habang naglalakad sa tabi ng mapunso, napansin ni Elias ang mga batang naglalaro sa ilalim ng mga punong balete. Ang bawat tawa ay tila musika sa kanyang pandinig. Napangiti siya at muling nahanap ang kapayapaan sa simpleng buhay ng baryo. Ang mga tao ay natutong pahalagahan ang kalikasan at ang ugnayan nila sa bundok. Hindi na nila sinubukan pang sakupin ang lupa o agawin ang anumang likas na yaman. Sa halip, nagtipon-tipon sila upang alagaan ito. Isang leksyon na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa material, kundi sa pagkakaisa at respeto sa kalikasan at kapwa. Sa huli, ang kwento ni Elias at ng diwata ay nag-iwan ng malinaw na aral. Ang kapangyarihan ay hindi palaging gantimpala. Minsan ito ay pagsubok upang sukatin ang kabutihan ng puso. Ang kasakiman ay may kaakibat na parusa, ngunit ang pagsisisi at pagbabago ay nagbibigay daan sa pagtubos. Ang ugnayan at malasakit sa kapwa at kalikasan ay mas mahalaga kaysa sa anumang kapangyarihan. Si Elias ay nanatiling tao, walang mahiwagang paningin, walang labis na kapangyarihan, ngunit mas malakas siya sa sarili, mas tapat sa kanyang mga prinsipyo, at mas mahalaga sa komunidad. Sa ilalim ng araw na sumisiklab sa mapunso,
Si Elias ay nakatayo sa gitna ng mga tao, kasama si Amihan sa kanyang tabi. Tahimik silang nagmasid sa kagubatan. Alam nilang sa bawat sandali, ang bundok ay mananatiling ligtas. Hindi dahil sa kapangyarihan, kundi dahil sa puso ng mga taong handang magmahal at mag-alaga. At sa ganitong paraan, natapos ang kwento ng isang lalaki na umibig sa isang diwata. Hindi sa kapangyarihan, hindi sa alamat, kundi sa kabutihang kanyang pinili at ipinakita sa lahat. Wakas,